Brigada News FM, the music and news authority, is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1, Brigada News FM Cebu City 89.5, Brigada News FM General Santos City 93.1, Brigada News FM Zamboanga City 88.3, Brigada News FM Cotabato City 89.3, Brigada News FM Toledo City 103.1, Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5, Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7, Brigada News FM Coronadal City 99.3, Brigada News FM Calibo Aklan 102.9, Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5, Brigada News FM Cagayan de Oro. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5, Brigada News FM Olongapo City 97.5, Brigada News FM Kidapawan City 102.9, Brigada News FM Tacloban City 107.3, Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1, Brigada News FM Iligan City 92.9, Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5, Brigada News FM Tuguegarao City 90.9, Brigada News FM Bogo City, Brigada News FM Davao City, Brigada News FM Butuan City, Brigada News FM Surigao City, Brigada News FM Valencia City Bukidnon, Brigada News FM Dumaguete City, Brigada News FM Bacolod City, Brigada News FM Iloilo City, Brigada News FM Baguio City, Brigada News FM, the music and news authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the New Filipino time, alas 12:02 ng tanghali. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Jurisdictional challenge ni Makati City Mayor Junjun Binay binasura ng Senate Subcommittee. Pagdinig ng Senado tuloy pa rin. Binay Camp sa taong bayan lang daw magpapaliwanag. Brigada Balita Nationwide. Office of the Ombudsman investigation laban kay PNP Chief Purisima minamadali na rin. At suspect sa pumatay sa ina ni Cherry Pie Picache isinailalim na sa PNP custody. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali mga kabrigada, hatid sa inyo ng Brigada News FM Philippines. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Luna Agimat. Brigada Cheryl Ann Aldave. Ako naman si Brigada Joffrey Bong Kagape. Brigada Balita Nationwide. Araw ngayon ng Miyerkules, Oktubre 8, 2014. 78 days before Christmas, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada National. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Brigada Balita Nationwide. Tuluyan na rin ibinasura ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ang motion for consideration ng company Vice President Jijgo Marbinay kaugnay sa investigasyon sa sinasabing anomalya sa lungsod ng Makati. Sa panayam ng Brigada News FM,
kay Senador Antonio Trillanes IV, sinabi nito na wala umano silang nakikitang matibay na argumento sa apela ng mga Binay para itigil ang pagsiyasat. O narito ay pinagpaliban na muna ni Senate Blue Ribbon Subcommittee Chairman Teofisto Ginggona III ang pagdinig ng subcommittee sa issue kaugnay sa sinasabing maanumalyang proyekto at kontrata sa lungsod ng Makati. Sa isang pahayag, sinabi ni Ginggona na hanggat wala pa umanong final ruling ang subcommittee na siyang pinamumunuan ni Senador Coco Pimentel, kailangan muna ang held in abeyance muna naman sa pagdinig. Kaugnay nito, binalik naman ni Ginggona sa komite ni Pimentel ang naturang apela na siyang kumukwestiyon sa jurisdiction ng komite ni Pimentel na magsagawa ng investigasyon. Well, most definitely kasi wala naman po kaming basehan para i-reverse yung aming initial ruling. Tapos besides, nakasaad po dun sa ating tools, ang pwede hong mag-motion for consideration, wala ho, kalokohan po yan. Alam naman po natin lahat na talagang ano lang yan, pang-delay nila at talagang hindi na nila mapaliwanag. Si Senador Antonio Trillanes IV sa exclusive interview ng Brigada News FM. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Samantala, inihahanda na rin ngayon ng kampo ni Vice President Jejomar Binay ang kanilang magiging susunod na hakbang kaugnay sa pagbasura ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa Jurisdictional Challenge na nauna ng inihain ni Makati City Mayor Junjun Binay sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa panayam ng Brigada News FM kay Cavite Governor John Vic Remulla, ang tagapagsalita ni Binay, sinabi nito na hinihintay na lamang nila ang magiging final ruling ng binuong subcommittee bago gumawa ng anumang hakbang. Ayon kay Remulla, kabilang sa kanilang balak na gawin kaugnay sa pamumulitika ng binuong subcommittee ay ang pagpapasaklolo sa Korte Suprema upang pigilan ang nasabing pagdinig. Sa kabilang dako, mariing itinanggi naman ng kampo ni Binay ang sinasabing 9 na ektaryang ari-arian ng pangalawang Pangulo sa Rosario, Batangas. Wala pa namang sabi na lumalabas para sa kanya. So, hinihintay lang namin kung anong next move. Nasa kami na po next move, kami po nag-hintay na. Ang tinig po ni Governor Remulla ang tagapagsalita ni Vice President Binay. Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay pa ring balita, hinamon ngayon ng kampo ni Vice President Jejomar Binay ang mga kritiko nito at mga kalaban sa politika na maglabas ng mga dokumento at mga ebidensya na pag-aari ng pangalawang Pangulo ang sinasabing Batangas Farm. Sa panayam ng Brigada News FM kay Cavite Governor John Vic Remulla at siyang tagapagsalita ni Binay, sinabi nito na naghahanap lamang ng kung ano-anong butas ang mga kalaban sa politika para lamang siraan ang reputasyon ng opisyal. Una na rin ibinulgar ng kampo ni Binay na hindi nito pag-aari ang kinukwestyong piggery at flower farm sa may bayan ng Rosario, Batangas. Ito'y sa gitna na rin ng kinukwestyong yaman nito sa nagpapatuloy na investigasyon ng Senado. Sa isang kalatasin, inihayag naman ni Office of the Vice President Spokesperson Joey Salgado na pagkatapos ng 2010 election ay binitawan na ng pangalawang Pangulo ang kanyang share sa nasabing negosyo na una na ring itinayo noong 1994. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Samantala naman, minaliit lamang ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ang balak ng mga Binay na magpasaklolo sa Supreme Court SC upang pigilan ang pagdinig ng committee kaugnay sa investigasyon ng kontrobersyal na umano'y overpriced na Makati City Building 2 anomaly. Sa panayam ng Brigada News FM kay Senator Antonio Trillanes IV, sinabi nito na tiyak ibabasura ng subcommittee ang apela ng mga Binay na siyang kumukwestiyon sa pagbuo ng committee na siyang nag-iimbestiga sa nasabing anomalya dahil wala naman umano bagong argumento ang kampo ni Binay. Kaugnay nito, tiniyak ni Trillanes na tuloy pa rin ang pagdinig ng subcommittee kaugnay sa anomalya at ang pagsalang sa iba pang mga testigo kahit pa na hindi na dadalo sa pagdinig ang mga Binay. Ngayong umaga ay tatalakayin ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ang jurisdictional challenge ni Makati Mayor Junjun Binay matapos na ihagahapon ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Teofisto Ginggona III na dapat muna ang resolbahin ng subcommittee ang apela ni Mayor Binay bago ituloy ang pagdinig laban kay Vice President Jejomar Binay hinggil sa sinasabing anomalya sa mga proyekto sa lungsod. Brigada Balita Nationwide. Sir Chief PNP Controversy. Sir Chief PNP Controversy Update.
Target umano ng Office of the Ombudsman na tapusin ngayong linggo ang ginagawang investigasyon kaugnay sa questionableng mga ari-arian ni PNP Chief Director General Alan Purisima. Ayon kay Cyril Ramos ng Deputy Ombudsman for the Military and Other Law Enforcement Officers, nakapagsimula na ang tanggapan sa pagsagawa ng pagsisiyasat sa ari-arian nito na sinasabing hindi na ideklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, lalo na ang bahay ng PNP Chief sa San Leonardo sa Nueva Ecija. Inihayag ni Ramos na ang investigasyon na ginagawa ng Ombudsman ay hiwalay sa lifestyle check na isinusulong ng Department of Interior and Local Government at Bureau of Internal Revenue. Pangunahing tututukan ng Ombudsman ang kabuang nilalaman ng SALN ni Purisima sa pamamagitan ng kanyang isinumiteng dokumento sa BIR at ang actual properties nito sa Nueva Ecija at iba pa. Sakaling matapos na ang pagsisiyasat ng ahensya, ay pag-aaralan ng Ombudsman ang pagsulong ng kaso sa Sandigan Bayan habang hindi pa tiyak ng tanggapan kung kabilang sa posibleng isasampa na kaso kay Purisima ang mga kabuang reports sa investigasyon ng BIR at DILG. Brigada Balita Nationwide. Samantala, kuha naman tayo ng balita mula dyan sa Palasyo ng Malacanang. Ang pananaw ni Senador Osmeña laban kay PNP Chief Director General Alan Purisima ay iginagalang umano ng Malacanang. Sa line number 1, Brigadang Leo Navarro Malikdem. Mare, ibrigada mo, Mare. Brigada! Iginagalang ng Malacanang ang pananaw ni Senator Serge Osmeña na tila mayroong blind spot si Pangulong Benigno Noynoy Aquino pagdating sa mga aligasyon laban kay PNP Chief General Alan Purisima. Ngayon man binigyan din ni Presidential Communications Secretary Herminio Sonny Coloma Jr. na dapat ding tignan sa pagbusisi sa record ni General Purisima ang mga nagawa niya tulad ng paglaban sa Drug Recycling Syndicate at atimonan case noong nagsisimula pa lamang ito sa pwesto. Hindi anya insignificant achievement ang mga pagresolba nito sa mga high-profile crimes sa bansa sa loob lamang ng ilang taon nito sa serbisyo. Magugulita na marami ang nananawagan na dapat nang sibakin sa pwesto ni Pangulong Aquino o kaya naman ay kusa na lamang magbitiw si Purisima dahil sa mga questionableng yaman nito. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Para sa pinakahuling balita ng nasyonal, nasa kustodiya na ng Philippine National Police PNP ang pangunahing suspect na umano'y pumatay sa ina ng aktres na si Cherry Pie Picache matapos na aresto kagabi ng mga otoridad ayon sa Quezon City Police District QCPD. Inaantay na lamang nila ang magiging pasya ng korte kung saan ikukulong ang suspect na si Michael Flores. Inihayag ng QCPD na puspusan na rin ang ginagawang paghahanap sa 4 na iba pang sinasabing kasamahan ni Flores na umano'y kabilang sa gumawa ng krimen kay Zenaida Sison, 75 years old. Inihahanda na rin ngayon ng NBI Death Investigation Division ang kasong robbery with homicide laban sa suspect. Maaalala na noong kasagsagan ng Bagyong Mario, nadatnan si Picache ang ina na naliligo sa sariling dugo at wala ng buhay dahil sa dami ng tinamong tama ng saksak. Napag-alaman na nasa 500,000 pesos ang natangay ng suspect mula sa bahay ng veteranang aktres. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ito muna, kabrigada. Wow. Brigada ang ang gagandang mga dilag na nasa harapan ko ngayon, mga kabrigada. Kay Brigadang Luna. Mahilig ba kayo sa kakaibang aktibidad sa sexual na gawain? Hindi. Kakaibang ano na lang. Depende, ano? Babasahin. Ano? Ito, kabrigada. Talaga? Ito. Ang tanong kasi ngayon, kung tumatagal ka naman ba? Walang kwenta ang mahaba, ngunit hindi naman matigas at mahabang panandalian lamang yung lakas na tinatawag kabrigada. Sa panahon na ito, dapat ikaw at ang partner mo ay gumamit ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Parang pangarap niyong dalawa na lambingan ay to the max, kabrigada. Kaya dapat, kabrigada, uminom ka ng pampatigas, pampatagal siyempre, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Take 1 capsule 30 minutes bago ang loving. Available po yan sa lahat ng mga leading drugstores na malapit sa inyong lugar. Kabrigada, tayo po'y naririnig live dyan sa 93.1 Brigada News FM Cebu, 89.5 Brigada News FM sa may General Santos, 93.1 Brigada News FM sa Zamboanga, at 95.7 Brigada News FM dira sa Coronadal.
Naririnig din tayo sa 88.5 sa Brigada News FM Toledo City, Cebu, 89.3 sa Brigada News FM Cotabato City at 103.1 sa Brigada News FM Puerto Princesa, Palawan. Siyempre, napakikinggan rin tayo sa Brigada News FM Cagayan de Oro City, Brigada News FM Calibo Aklan, and Brigada News FM Daet Camarines Norte. Yan mga kabrigada, ang unang bahagi ng ating pagbabalita. Live na siyang inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drybax Adult Herbal Capsule. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod, Brigada Luna Agimat, Brigada Cheryl Ann Aldave, at Brigada Joffrey Bong Kagape. Manatiling nakatutok ka brigada sa Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At tumutok din sa www.brigada.ph. Brigada Balita Nationwide. One time the New Filipino Time, alas 12:15 ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. Umaga pa lang, tutok sa araw. Pero sa pagmamaneo, di umayaw. Ay, overtime pa sa opisina. Sa maghapong performance sa trabaho, paano naman si Mrs. niyan? Pa, ligo lang ako ha. Ay, nako. Tinulugan na naman ako. Wala nang time kay Mrs. Mag-exercise ka kasi. Kumain ng tama at mag-Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Pa, ligo lang ako ha. Ready ka ba? Anytime. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Now available at Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule ay available na sa lahat ng Watson's Drugstore nationwide, Balonzo's Pharmacy, Tagkawayan Public Market, The Trusted Generics, Labu Public Market, Camarines Norte, St. Jude Pharmacy, Tayabas, Quezon, Era Pharmacy, Calawag Public Market, Quezon.